Nako, ang daming nagko-comment at nagtatanong no kung paano daw ba matutulungan ng mga batang may dysgraphia. Galing 'tong mga comment na to doon sa previous video ko about dun sa batang pangit yung sulat no, tapos hindi maintindihan, tapos pinagalitan ng professor. And pinapaliwanag natin doon na di maaring may learning disability ang bata and dapat nating i-consider kung meron siyang dysgraphia. Pero may mga nagsabi doon sa comment section na baka daw ganun yung anak nila, no? And nagtatanong sila kung paano matutulungan. Most likely na-trigger to dahil pasukan na and marami ang nakarealize, no, na ganun pala yung anak ko. So, first of all, no, ipaliwanag natin ano nga ba ang dysgraphia. Ang dysgraphia ay isang learning difference kung saan nahihirapan ng bata sa pagsusulat. Hindi ito dahil tamad siya o kulang siya sa talino. Maaring meron siyang pagsubok or hirap siya sa paghawak ng lapis, pagbuo ng letra, or pag-organize ng idea, o kaya naman sabay na pag-iisip at pagsusulat, no? Kumbaga yung parang simultaneous umaandar yung function niya doon sa isipan niya and doon sa kamay niya, yung motor coordination skills kung tawagin. Ngayon, ang tanong, ano ba yung mga paraan para matulungan sila? Magbibigay ako ng few tips, no? Simulan natin sa number 1, bawasan natin yung pressure sa kanila, no, na hindi maganda yung sulat sa kamay, no? Mas mahalaga ang naiintindihan natin yung sinulat niya kaysa sa ganda ng sulat niya, no? Importante napaparating yung mensahe, hindi pinupunan natin agad na parang kinalaykay ng manok yung sulat. Number 2, gumamit tayo ng mga assistive tools, no? Merong mga simpleng bagay as simple as pencil grips, merong mga lined or graph paper na pwedeng maging guide nila sa pagsusulat. May whiteboard para sa practice, kung sakaling mali or pangit, pwedeng burahin at ulitin. And keyboard or tablet para mag-type kasi nahihirapan siyang magsulat, no? Para maiparating niya lang kung ano yung gusto niyang i-communicate or sagot or sabihin. Number 3, bigyan natin sila ng mas mahabang oras sa mga pagsusulit or assignments, no? Kasi minsan challenge nga sila na i-deliver kung ano yung sagot nila sa pamamagitan ng pagsusulat. Mas mabagal kasi silang magsulat or kumbaga kailangan nila ng dagdag na oras. Alright? Number 4, hatiin natin ang gawain sa maliliit na hakbang. Halimbawa, pwedeng isipin muna ang idea, gumawa ng outline, saka magsulat ng isang pangungusap kada pagkakataon. Number 5, palakasin natin ang fine motor skills, no? Makakatulong ito, no, yung paglalaro ng clay, play-doh, pagputol ng mga papers gamit yung gunting, pagbibids, no? Yung pagsusuot nila ng string do sa beads, pagguhit or pagkukulay sa papel, and marami pang iba, no? Makikita niyo sa mga therapy. Number 6, makipag-ugnayan tayo sa guro, no? Ipaalam natin ang sitwasyon kasi ang teacher niya maaari ang magbigay ng accommodations tulad ng printed notes or pwedeng oral recitation bilang alternative kaysa sulat, no? Or maaaring pumayag silang gumamit ng computer, laptop, tablet, or everything, no? Na pwede maging alternative equipment niya para makasagot siya. Number 7, protektahan natin ang self-esteem ng bata, no? Ito yung concern ko dun sa video actually na i-share ko, no? Iwasan ang pagsasabing ang tamad mo, kaya mo bang basahin niya sinulat mo, ayusin mo ang sulat mo. Sa halip, pwede natin kasing sabihin na alam kong nahihirapan ka pero proud ako sa effort mo, na appreciate ko yan, no? Mas maganda kung ganito, sundin natin tong guhit para mas maunawaan yung sulat mo, no? Maraming ways, no, para hindi bumagsak yung self-esteem ng bata kung kukontrahin mo siya about dyan sa pagsusulat niya, no? So, i-deliver natin na maayos. And ang panghuli sa lahat, siguro kumonsulta tayo sa mga espesyalista kung ano ang kinakailangan ng bata.
Alam nyo, ang American Occupational Therapy Association at maraming mga developmental specialists, nagre-recommenda yan ng assessment ng occupational therapist upang matukoy ang strategy na pwedeng ibigay sa bata. Okay? Mahalagang tandaan natin ang dysgraphia ay hindi sukatan ng katalinuhan. Maraming batang may dysgraphia ang mahusay sa pag-iisip, pagkukwento, maaaring sobrang husay nila sa mathematics, sa sining, or sa paglutas ng mga problems. Kailangan lang nila ng tamang suporta at pag-unawa upang maipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Hindi nila kailangan magsulat tulad ng iba para maging tagumpay sila sa mga bawat hakbang. Kailangan nating baguhin ang paraan ng pagtuturo, hindi ang paniniwalang lahat ng bata ay kaya nila yan. Alright? Peace.